hindi naman ako pumasok kasi never been so serious joining the PE Academy. From based on your mga kwento, parang kasi I was forced to. Kasi all my life I wanted to be a lawyer. Bagay na bagay sana. Bakit ako napunta sa academy? During the training, being a reluctant cadet, so to speak, naisip mo ba mag-quit or ayoko na? Dito, walang paluan doon sa academy. Alam mo, kung you are under consideration, if you are entertaining, ang magpapahay mo rin sa'yo, yung mga bisita, pag-bisita ng mga kamata sa buhay. It's full of anomalies. It's full of big maggots. With the Ayan mga ate, mga kuya, andito po tayo sa Peace Process Development Center. Tama? Yan po ang opisina ng ating subject for today. Andito tayo again sa office ni Colonel Hansel Matamis Marantan. At malapit na po siyang maging one-star general. Konting kebot na lang. Ayan. Mga kuya, mga ate, bakit ba tayo nandito? Malalaman niyan sa susunod. Pero ngayon, tatanungin mo natin ang ating panauhin, si Colonel Hansel Marantan. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Bob, and magandang maayo. Alapanon mo dito sa vlog page mo. Bilang Kuyang PD, Colonel Harold Depositar. Kuya, pwede bang mag-introduce ka sandali? Ano ka bang, ano ba yun ang hawak mong pwesto ngayon? At paano ka napunta rito? Ako po si Colonel Hansel M. Marantan, formerly the acting chief of the Davao City Police Office. Now, they got an order for me na take charge dito sa PPDC or Peace Process and Development Center. We are under the OPA Pro. We are in charge of the identified levels of the government, like to name a few, the MNLF, the MIRF, the CTP, NPA, and the RPA. So we are in charge of that, and I hope that magampanan namin yung pagiging Peace Process personnel, because you all know I've always been in the conflict zone. Now I'm in the process zone. So I think sabi nga nila, we understand better what is peace all about if we have gone through conflict. Bon, parang sinasabi natin, it's so ironic na after all the battle you have been through and the conflict that you have been through, andito ko ngayon having this position of a peace process. Parang hindi pa masyadong nagsikit sa akin yan. I think naintindihan ko naman ang kapayapaan kasi it's all that we wanted to. Siguro mga taong galing sa bakit sila General Galvez, di ba? Tama. Maraming mga former generals, retired generals na they have the peace process now. Yeah, and maybe 80%. 80%, yes. I would say, nasabi nga nila, di ba? If you want peace, you should be in a position of strength. Hindi pwede yung you're weak pero you want peace, no? Okay, you want to, do you impose peace or? May napanood ako doon sa Helen Chloe. Okay. Sabi, Agamemnon. Agamemnon is very popular sa PS. If you want peace, you prepare for battle. Yeah, that's it. Hindi na natin tayo. Yes. Agamemnon said that. I think the battle you have gone through is enough. I think it's enough. Yeah. Okay. So, let's go back. Kilalang kilala, of course, ang ating classmate, you know. He's been through a lot of intrigues, a lot of challenging positions and assignments. And definitely, one way or another, narinig na yung pangalan niya. At nakinatatakutan siya ng mga masasamang loob. At kinikiligan naman ng mga magagandang ating mga kadalagahan dahil na magandang lalaki na, simpatiko pa. Bob, Kuyang, growing up, before Colonel Marantan, before the badge that you're wearing, who is Hansel Marantan? Ako po ay anak ni Aling Mila. Naasawa siya ni Angelo Din. My mother is Milagros Araneta Matamis Marantan. They are from Bacolod City. And she was a teacher. In fact, she's gone. I think she's in heaven. Siya yung principal sa amin nung nag-aaral ako, kaya lang yung aming first honor. There is a joke. My father is a farmer. So, the combination of both, very patient, very meeting. So,
kami yung product nila. I think we're the better version. Yun naman lang yung sinasabi nung parents namin. Actually. So, there's a presumption na you are our better version. We are 90 family. Mga kapatid ko ay mga professionals na rin naman po. You, ay may tatlo akong kapatid na ingenyero, isang businesswoman, isang teacher, dalawang nurses, isang commercial pilot. Ako po yung policeman. And then, we grew sa mababang estado sa buhay mo. Kami ay magsasaka. At kung hindi kami magsaka, wala kami kakainin at wala kami pakain. And then, kami sa elementarya, we sent it to Dubai or the formation ng Urdaneta Pangasinan. I was a former seminarian, XBD. Dati yan, Society of the Divine Word, but we got out of the seminar, so tawag sa amin ni XBD. XBD. And then, nakalis na ito, nag-aaral po ako sa University of Santo Tomas, the best school at Espanya, Manila. Nagsabi po ako ng filosofiya at nag-masters din po ako at tumarin ako ng PhD. Ngayon, nagana po ako lumapit ako ng academy, nag-graduate ako sa IUC, then sinubukan kong maghanap buhay sa Emilio Aguinaldo College. Bilang profesyon, nagturo po ako, I became the secretary ng Asian Letters. From time to time, tinatawag ako ng presidente ng Aguinaldo College. In the person of General Cicero Campos, at ito the president of the Philippine Public Safety College of the time. So nakita ko yung PPA, kasi under yan ng PPC. Yung PPA. So, tatlong beses ako nag-exam dyan. Dapat sa PPA? Yes, dapat plus 1995. Dapat plus 1995 ako dyan. And then, hindi naman ako pumasok kasi never been so serious joining the academy. Kasi I tried my knuckles sa PNA and then sa Philippine Air Force. So, lahat naman doon, pinag-isipan ko lahat kung mag-process ba ako. And then, ang ginagawa ko naman kasi nung nag-graduate sa USD, tinetesting ko lang yung when I'm still competitive sa mga civil service. Right. Pero, no intention of joining. Basta tingnan mo lang kung so I pass them all. So, 1995 ako dyan. Then, hindi ako pumasok. Medyo natangko sa akin si Jan Campos. Pumasok ulit ako noong 97. Nag-isa ulit ko 1997. Hindi ako ulit pumasok. And then, nag-exam ako ulit for 1998. So, tinanong na ako ni Jan. Okay, so, to be serious dito. Kasi all my life, I wanted to be a lawyer. Bagay na bagay, sana? Bakit ako napunta sa academy? Kasi, entice. At parang entice at parang mag-right pa nga ako. Pag pumasok ka dyan, you can be my camps. Masyal tayo. Europe, US. Marinig ko yung pero all I want to go to Greece kasi some things about Greece, diba? Nagkagyan sila sa Socrates, diba? Hindi, Plato, restaurant. So, gusto ko makita yung Athens, great people. Born and raised sa Lebanon. So you've been a reluctant cadet or police? Because as you said, gusto mo mas maging abogado, sana. And so ang question ko sana, what inspired you to enter the academy? Pero based on your mga kwento, parang, kasi I was forced to. Or along that way. Indirectly, I was forced. Kasi, coercion can be directly or indirectly. Na pwes ako sa sukul. Parang magulang na anak, ito yung bagay sa'yo. Ito yung gusto mong puntahan. Although ayaw mo, pero dahil magulang mo, let's just say na si Dr. Campos then was a father figure to you. Gel. Yeah. Dr. Gel, right? Other father figure to you. Paano na-influence ka na din? Or, eventually, minahal mo ba academy o reluctant ka pa din, naging tiniente ka? Nung pumasok ako, reluctant pa rin ako. Pero, kasi bigyan ko kasi Dr. Campos kasi dito siya father ko ni nung pumasok ako sa seminary, ayaw ko rin nun Sila bigyan ko yung lola ko So, Lola's lost best. Yeah. And our parents, they know best.
better than we do. Correct. So I think I'm a good, soldier also. Yes. Actually, so that's one thing we have in common, mga kuya, mga ate. I'm also a former seminarian. Ano panahon na yun kasi nag-offer sa school naman namin po, yung Oblates of Mary Immaculate, is a missionary. And then nagpa-exam sila doon sa top 2 sections and then nakapasa kami, few of us. I think one way, di ba, that's why maabot tayo sa punto ng buhay natin na you struggle and then you seek for better opportunities because of kahirapan. Kaya nga sabi mo kanina, you're a better version of your parents, right? Kaya dumating tayo sa ganitong punto. So, during the training, being a reluctant cadet, so to speak, naisip mo ba mag-quit or ayoko na? Nung breaking period natin, parang dito, supposed to be studied, depending pa na. Sabi ko, and then when we were inside the academy, I think month or 2 months nung nagtatang tayo nasa tayo, I think sa May 1, no? Yes, May 1. Very good. Also, I'm not sure if they anymore namatay si General Campos. Hindi mo na cadet. Lebo. Hindi pa tayo nun. Mga kuya, mga ate, para for your konti information, ang pinagdaanan po ng isang plebo kung tawagin, ang tawag po dyan, the lowest mammal sa academy, ay isang grim struggle ang description namin dyan. So yung ipipicture out sa inyo, parang huwag nyo lang po ba, kasi talagang grim ang struggle. So pinagdaanan po namin yan, and darating sa punto ng buhay mo na, tatanungin mo, anong ginagawa ko rito? Sinabi mo yung ganyan. So, yung struggle na yun, does it make you a better person and eventually embrace the academy wholeheartedly? In about 100% ang ano ko pala, acceptance ko sa academy, nasa 80% pa. Kasi pumasok naman ako kasi pagbigyan ko si General Campos Yes. And then when he died, bago na rin naman ako. Tapos nakalusot tayo yung sulat ng nanay ko. Sinabi, kasi di ba, Yes. nakalusot yung sulat ng nanay ko. Binigay niya ng fathers. Nabasa ko. Yung tatay mo dito, pinagmaya ng tanan, may anak siyang pigente. Lahat mo proseso. Uuwi ako, baka ma-frustrate ko yung father ko. Kasi dami na yung sinabi about me. Kalbo na tayo nun. Kalbo na tayo. At we made me class president. Yun. So dami na. Tama. Tapos yung 97 naman, sabi nila, hindi nakapag-president yung presidente nila. So, pag-iniwanan ko, ang daming consideration. Hindi ko mapagbibigyan si General Campos. Tapos namatay ko siya. Ito, straight, napapaya sa mga patay na doon natin. Bentukan niya pa. Okay. Tapos, it's the same fate again na nangyayari sa 97 na nawalan yung State. Hindi kung State. Ang mga pagpalakas lang sa akin dito, may kailangan patay na ako. Ayun. Patay. Yan po yun. Tama po yun, no? So, doon sa academy, hindi mo naman kailangan, not enough na malakas ang katawan niya. Not enough. Kailangan malakas ang loob niya, malakas ang stable na dapat niya. Kung hindi, aalis kayo. So, yung being president, burden on your shoulder. Yung kunay din. Kunay kayo para ilagay ko sa presidente. Totoo yun, no? Sila po ang mga concrete dyan. Kung may presidente, sila may patulaw. Kaya, bali-bali ang usahan. Literally and figuratively. Opo, totoo po yan. Debilitating po ang pagiging, pero the rewards are unfathomable. So, okay. So, yung mga pinagdaanan mong struggle sa buhay made you become what you are. There's the saying that when the going gets tough, it not gets going. Amen. And may philosophy medyo, di ba? Nabasa ko rin naman yung kina Nietzsche, di ba? Anything that will not kill you will make you stronger. Tama na dito, i-apply mo na lang. And then, I started reading the Invictus also. Sa atin naman sa Invictus, I am the master of my faith. I am the captain of my soul. So, without those things na pinabasang poems or letters from the mother, baka humina ko. Pero, magamit ko na yun. Basically, training in the academy, mga pains, organs inside the academy, inside out. Magamit ko na yun they put me under incarceration. Was put under incarceration close to 5 years. So,
Sabi ko, kaya kung ako bakit ako susuko dito? Oo nga. Kung ganyan ako dyan, Let's dito, walang paluan doon sa kapatid. Bakit ako daan nga tayo ng konti nung kuya. Pwede mo bang ikwento yung pinagdaanan mong struggle na ikaw ay nasa loob ng kulungan? I was there probably a few times and nakita ko naman na ang puti-puti mo na sa loob. well, nagpapasalamat. Bibisita niyo ako open sa, alam mo, kung you are under incarceration, if you are detainee, ang magpapahay mo lang sa'yo yung mga bisita at bibisita ng mga mahal sa buhay. At to give you comfort, not necessarily man, but di ba, from the shoulder, malaking bagay yun. Gusto na, nandito pa kami sa'yo. Yeah. Hindi kami binibigyan. Maganon. Those things is small na nakikibat. Those are significant na yan sa isang PDL or person denied. I mean, another thing we have in common, ako din po nakulong din. Several days lang. I've been charged with a homicide when I was younger. So, yung mga bagay na pinagdaanan mo na yan definitely give you a lot of what is life all about, insights and motivations to during that time, finish mo na paglabas ko dito, I'm done with service. Kasi I was yan yung decision ko. Kasi, alam niyo naman yung pagkakulong ko. Hindi naman, it's not it's full of anomalies. It's full of big marrows. Really sad. Pero kami, equipped with case operational plan, kailangan po yung mga hawak kami mga so, well, everything is in order. Police naman ako, hindi naman ako civilian na nag-operate nandiyan. At I was the Deputy Regional Intel of Palabanso. So, may authority ako At least, they gave me some kind of that goddamn presumption. Regularity. Nagpunay bang mundo, nagpunay bang that politicians para demonize the Katimunan. From the start, it should be, and it was a perfect operation. That was the day, again, it changed. Yeah. I bought many packets, diba? Maliperde, Pagaling, Alera case, Yeah. Black Shop Cook of Batangas, ito yung pumatay sa RCBC, bank. Maraming tayong sinalihan yan. Taling po tayo sa passports Hindi naman tayo local policemen na utusan ng mga huli ng sakit. High profile cases. High profile cases ko lang ng tayo. Kapag nahirapan na yung local policemen, pumapasok na yung task force, equipped with case operational plans. Kasi nga to, hindi na umubra yung local policemen. It's either contaminated na yung sila, kumpare na sila. Wala na. David na. Kasi tayo lang kasi nakikinabagin sila. Pumapasok yung task force ng kumpare. Yan ang hindi naiintindihan ng mga babayan natin sa time. Pag pumasok ang task force yan, at the case, for instance, is organized crime group, they are into back they are into drug dealers. Large percentage of that mauuwi sa fight. Yes. This is a point, so ang time na ito po, ito na change of way of report na. Kasi marami pa naman proseso yan. May spotting, recruitment, Yes. Background checks, national, check natin yung mga sa police, check natin yung personal. Profile, no? It's a full day talaga. Pag nakita ko, titingnan naman mo yan ng direct intelligence. And everything is authorized. Nag-authorize sa aso. Yeah. Sa ating nangyari, nagawa naman po natin dyan. Nasulat mo naman natin yung case operation natin dyan. So, hindi ko maintindihan in the end. What should there be a perfect, not so perfect, but what should there be a law enforcement operation? It turned out to be politically, it's a political issue. Kaya masama. Yung na-demonize na. That's what I'm really important. Ito na. Binigyan mo na tayo ng segue going into the meat, into the substance and substantive part na po tayo. Ito na po yun, no? Mga kuya, mga ate. There is probably few number of officers in the entire Philippine National Police ang humawak sa mga posisyon o sensitibing posisyon at pinaka-difficult na mga posisyon or project or mission than handshake. Yung mga tinatanggihan ng mga officers, even from the high-profile
or a tactical vantage point and everything else. Tinatanggihan nila, pero siya will take on the ring. And will take the challenge. And yun na lang, sinasabi nga natin din na pagdating ng the end na after you exerted every effort and everything you delivered, pero may konting gusot, then he is left alone. Ito na ngayon ang pupuntahan natin. Ito ba ang dahilan kung bakit palagay mo meron kang kwento dito sa isang docu-film na binigyang interes ng mga manunulat, ng mga gumagawa ng mga pelikula or documental, kung bakit nandito ka ngayon at ilalahad sa amin kung ano ba tong kwento beneath the badge or sa likod ng tsapa.